Welcome guys to Nick Knock Talk. And today, hindi mo tayong gupang-kupak. Meron tayong i-unboxing na nakuha natin kanina. Okay? Let's go! Yo! At yun guys, pasensya na, no? Nakasumblero tayo. Medyo bad ang ating hairdo ngayon, ha? Pero may good news pa rin kasi meron tayong acquire na main collection natin, kaya iwas muna tayo sa Funko Pop today itong episode na to, no? So pag-usapan natin yung nakuha natin doon sa ating adventure, no? Doon sa kaninang nag-rides tayo, and then pinick up natin yung item, no? Hindi ko na kinover yung mismong pinagkuhaan ko kasi yung collection niya is on parang quitting side na nung mga collections niya, kaya hindi naka-display. Kaya sabi ko, nonsense naman kung i-video natin, no? So pakita ko sa inyo kung yung nakuha natin today. Dalawa lang to, pero sulit naman tong tong pick up na to, no? And tong dalawang tong supposed to be, isa lang sa akin talaga dito, no? Yung isa kasi collector din ng statue yung kaibigan natin, at natipuhan yung isa, kaya binili niya na. Okay? So ano yung sinasabi ko? Itong dalawang to, ayan, no? Magkasama yun sa likod, yung dalawa dyan, no? So yung X-Force, yung bagong X-Force, no? Hindi naman bago, pero medyo late, no? Yan, ang main roster ng X-Force na yan. Meron akong comics niya, nabasa ko yan hanggang 12 yata. Yung 4, 5, 6, 7 to 12 po inanay, pero yung 1, 2, 3 na-save ko, kaya nasa akin yan. Meron akong action copy niya. Yung bloody version, ito yung clean version, yung akin yung bloody, no? So sino yun? Si Wolverine, si X-23, si Wolfsbane, pati si Warpath. Pero dalawa na nakuha natin dyan, no? Meron tayong dating yung as the continue goes on, no? Nadagdag dyan si Archangel, si Psylocke, si Domino, saka si Deadpool. Yung Deadpool, nagkaroon tayo nito, pero na-dispose na rin natin, no? So ano sinasabi ko? Of course, this baby, no? Bowman design, no? Na Wolverine X-Force. Ito isa sa nakuha natin, no? So ang ganda nito, although nakita ko na itong barret na museum. Ang tawag dito guys, museum pose, kasi wala siyang parang nakatayo lang siya. Kaya dalawa kasi ang klase ng statue ni Bowen, no? Yung full stat, isang museum pose, which is this, at saka yung mga action pose na medyo parang naka-posing sila na parang pa-action, no? Meron silang ginagawa, no? Ito yung museum pose. Ito yung triple ng kaibigan natin, no? Yung museum pose, no? Ito yon, yung sa X-Force to, no? May version to, yung atin yung yellow and yellow spandex, no? And blue. Tapos merong brown nito. And then may astonishing. Kompleto yung kaibigan ko noon, no? Mask ka, unmask. Ito walang unmask ko, no? So buksan natin to. Ito, ang tawag dito sa box na to, is art box, no? Ito yung main collection natin, Bowen na X-Men, no? Kaya lang yung natin, yung Deadpool natin kasi X-Force, mas gusto ko yung red, Tapos naawitan ng isang fellow collector natin, si Ma'am Sheila, no? Kaya hindi makahindi. So dinispose natin. Yung maganda kasi ino-open na price, saka si Thunderbird. Explain ko sa inyo kung bakit ko dinispose yung Thunderbird for. Anyway, tingnan natin tong statue na to. Kasi si Randy Bowen, sayang, hindi na siya ni-renew license ng Marvel, kaya hindi siya gumagawa. Kaya tumagan tong klase statue, medyo may hirap ng kukuhain. Pero nakakapagtaka pa rin, hindi masyadong tumataas yung value, kaya hanggat may nakukuha ko, no, na medyo mababa, kinukuha natin yan, no? By the way, ang gusto ko dito sa mga Bowen to yan, numbered. Yan. Pati yung mga minibus nila, kinukolect ko rin ng X-Men saka Spider-Man, na connect ko Spider-Man saka sa X-Men, kinukolect natin yan. Medyo mahirap pa rin kumuha nga, kasi nga doon sa pagkakatanggal ng license. Kukunti yung collector ng Bowen sa atin. Kasi iba, nag-turn into XM, ano ba? Iron Studio, meron din yung iba, yung mga Premiere, marami pa yung Sideshow Collectibles, no? Kotobukiya, almost the same ito mga sizes, pero Bowen pa rin ang pinaka-trip ko, no? So eto, okay, buksan natin.
unbox natin. So makikita niyo yung legit yan, no? Pag yung number dito is matching doon sa base niya. So buksan natin. Malaki yung box eh. Tapos pag binuksan niyo yan, ganyan yan, meron siyang tinatawag na protector niya is yung styro, no? Yung styro. This is what I love about statue. Pag binuksan mo siya, hindi halata na buksan na, no? Siyempre, pag buksan mo, naka-tape kasi ito eh, tinatanggal na yung tape, no? So, buksan natin. So, art box ito, medyo may mga konting-konting tama, pero it's all good. Natural naman sa art box ni Bowen yan, kasi wala pa siyang dati na nauuso ngayon sa mga Iron Studio, sa ibang mga statue na may tinatawag na shipping box yung kulay brown. Pero ito, ano pa to? Wala pa siyang gano'n, no? So ito yon, makikita mo merong pag may ganyan, yan yung pinaka upward dapat na pagbuksan mo. Yung ganito, ilalim siya. Ganyan. Hindi nyo kita, pero mamaya papakita natin yan doon sa ating sa ating turntable, no? So pag in-open mo siya, ayan. Merong iba, hindi na na-assemble yung mga parts ng body, pero ito hindi na na-assemble. Meron kasi iba yung para makasave sa box. I-assemble lang pa. I-assemble mo lang dito yung base, saka siya mismo. No? Ito, single base, ang base niya, isang malaki lang. Usually, mayroong mga base na mga magkapatong na para mas mapalaki o mas mapalit mo. Kumbaga, mayroong sariling riser. Ito yung sinasabi ko. Match ba? O match 467 dito sa box 467 din. So ito yung pinaka base, nandiyan yung pinaka authenticity niya, tapos lalagyan mo siyang ganyan. Tapos ito yung pinaka statue niya, nakahulma siya. So, kaya pag travel mo to, kahit sabihin mo na maalog yung bano, kung ano man yung pinag-shipan niya, hindi siya ma-damage, no? Ang ganda, the best. So ito yung MJ ng aking kaibigan, no? Huwag mo na kunin, naka na lang kaya to. Ganda, oh. Ito yung gusto ko kay Bowen. Malinis siyang gumawa, no? Hindi masyadong yung detail niya, although detail pa rin compare sa mga lumalabas statue ngayon, pero ito clean ang gusto ko sa kanya. Maganda, okay? So, meron siyang butas, lagay mo dito. Ayan, sasalpak siya. Medyo masikip. Yun! Tama. Okay. So, ito yung itsura niya, no? Gagawin natin, i-turntable ko to, no? Kaya papansin nyo siya, ayan, kaya nang umikot natin. So maganda yung detalye niya, kung papansin nyo, no? O yung napaka-smooth ng pagkakagawa, and talagang kung mapapansin nyo, even yung detalye ng pagiging export niya, even yung mga bala-balahibo sa balikat niya, kuwang-kuwa. So yan ang gusto ko about sa Bowen, malinis ang gawa nila. Ang ganda nito, ang ganda ng detalye nito, no? From sa damit niya pataas, even sa base, no? Yung mga styro lang yung puti-puti, pero the best siya. Solid tong Wolverine na to. Sana wag na i-dispose ni parang Ed, no? Kung hindi, akala to. So ayan, okay? So yan yung si Wolverine. Ang ganda ng pagkakadetalye niya. Mura lang nakuha to, pero I mean mura dun sa usually na presyo niya. Solid yung yung nabigay sa akin presyo ni Sir Joseph Suzuki ba? Suzuki pala, Suzuki. Okay, parang Japanese no? Pero yun ang name niya eh. Pinunta ko sa bahay niya to pick up the item kasi gusto ko rin mamasyal kanina. Kaya medyo nag-ride tayo, no? Doon sa bandang Pasig natin ginagawa to, no? Tama, Suzuki. Sir Joseph Suzuki, maraming salamat. At meron pa sa mga statue. Hopefully makuha, meron ko na sa tatlong trip ng statue, no? Sana makuha natin yan. Pero for now, ito muna, no? Okay, yun yung Wolverine. And then tabihan ko na ito para isa na makipakita natin sa inyo, no? And then may nakuha tayo, ito akin to. Ito yung unang trip ko, na-offer ko lang kay paring Ed yung isa, at buti ginawa niya, no? Binandal namin. Ito naman si Warpath, no? Si Warpath is twin brother ni Thunderbird siya, okay? So isa sa mga unang namatay bukod kay Morph sa X-Men is si Thunderbird. Tapos naglabas sila ng character na Warpath na which is kambal daw ni Thunderbird. Nagka-Thunderbird na rin tayo na statue ni Bowen, kaso nga nabenta natin kasi nagustuhan ng ating kaibigan, no? Kaya lang hindi ko rin masyadong gusto yung Thunderbird na yon kasi
For me, medyo maliit yung pagkakagawa ni Bowen ng unang, kasi yung mga unang statue pang ginawa nila, maliit yung pagkagawa kay Thunderbird, no? Kaya sabi ko, sige, pwede na, maganda yung offer, so bingin na natin. Tapos tong Warpath na to, nakita natin, and ito yung talagang hinahanap ko, kasi Thunderbird and Warpath, mas gusto sa Warpath, no? Especially yung ito to, sa X-Force ka, maganda nga yung pagkaka-characterize sa kanya sa X-Force. Kasi itong X-Force, guys, ito yung mga team ng X-Men, sila yung search and destroy, na hindi kayang gawin ng X-Men na pumatay, sila yung pumapatay, no? Story to, umikot to sa yung kalaban ng The Fury Priors, no? Nabasa ko to, kasi hanggang 12 lang, hanggang kay Archangel. Tapos, ito yung team nila ng X-Men na pag kailangan patayin, ito yung mga lumalabas yan, sila, yan, yung unang-unang apat na team na yan, si X-23, may X-23 din na naka-X-Force actually, meron. At sana makakuha tayo, no. Pero mas gusto ko yung, yung version niya na naka-yellow siya, no. Kaya yung brown, no, mas gusto, pero sana makakuha tayo, no. Tapos, tong si Warpath, no, tong si Warpath, mga two scalp na to, I think may mga nabasa pa ako, nakakalipad na siya nung hindi na gagawin Thunderbird, no? Hindi ako masyadong familiar sa story ni Warpath na outside the X-Force, itong bago itong X-Force na to, pero napanood ito sa, I think siya yung nasa The Gifted, no? Si Warpath yun, si Thunderbird, no? Yun yung character, kaya medyo mas gusto ko to kasi mas marami siyang labas sa X-Men kaysa dun sa kapatid niya sa Thunderbird, no? So open natin, pakita ko sa inyo mamaya yung itsura ng Thunderbird, no, which kahit wala na sa atin kasi last week ko lang na ibenta yun. Itong Warpath, pag mas nyo mabuti kung ano yung, tingnan nyo yung itsura, no? Wala kasi ako nawang sample, hanap tayong sample ng picture na magkasama tong dalawang statue na yun, no? Oh, by the way, hindi ko napakita sa inyo, mas okay yung art box ito kaysa kay Wolverine. Tapos ang number niya 332/500. So mas rare to, kumbaga 500 lang ginawa to sa buong mundo. So mabigat siya, no? Ito yung bottom, nakikita nyo. Ito kasi may sulat na naka-bottom, yan. Sabihin, ito yung ilalim. Okay, bottom, yan. Bottom. Ito ba? Yan, bottom. Okay, so buksan natin. Yung base niya, ito, yung parang, yung iba kasi, yung base nandun, as well sa Wolverine, nandun mismo sa ano niya, sa loob ng styro. Ito hindi. Naka-separate yung base yan, no? Sabihin, medyo malaki to, no? Ito sa yung tape, usually naka-tape siya, no? So, sabihin natin, yung base muna kunin natin. Okay. Ayan. Ito lang problema sa statue, medyo messy yung mga alikabok, no? Alikabok, sorry, alikabok. Hindi alikabok, yung mga residue ng styro, nililiparan. Nililiparan sa inyong mga sa lugar nyo, yan. Ito yung base nya, yan, X-Men. Tapos, ito, tama-tama, 332/500, no? So, ito yung base. So, ito yung pinakasukan niya. Isang version lang to lang kung hindi, meron to. Meron tong ginawa silang X-Force na version nito, yung naka-black and gray, no? Pero mas gusto ko pa rin syempre yung version na original ni Warpath, no? Ito yun, no? Isang buo din siya, isang piece lang din siya, nakakabit sa base. Kasi kagaya ng cable, natatanggal yung kamay, eh. Kasi hindi kasi sa box, no? Medyo bulky. Ito, maganda, guys. Grabe to. Solid to. Buti na lang. Ayan, medyo malaki siya, oh. Ayan, oh. Kung papansin nyo kasi, yung si Thunderbird medyo maliit, no? Anyway, patay na naman yun sa comic. So, ano kung binuhay ulit nila, ito yung Warpath. Mas detalye ito, mas mga ito. Kasi mas bago ito. Alam po 2013 ito, eh. Okay? So, pakita natin, ilagay natin sa base. Hopefully, kayanin ng ating, dito, yung ating turntable. Kasi medyo mabigat to. Mas mabigat siya kaysa kay Wolverine, no? Parang hindi kasya yata. Virgin pa. Yun. Hindi nga din na-display ito. Kumbaga, pinicturean lang, no? Kasi, ano pa yun, malinis pa. Walang alikabok. Ayan, laki. Mas malaki Wolverine, no? Kung silipin natin sa turntable, kala ko hindi kaya, buti kaya. Ayan, no? Nakita yung detalye niya, no? Mas maganda siya, actually.
kesa dun sa Thunderbird na nakuha natin. Kasi Thunderbird simple lang. Although mas yung post nito, medyo nakaano lang yung mga kamay niya saka yung sword niya. Pero ang ganda nito, the best. Buti na lang, nagka-extra pera tayo para kunin to, no? So, mas gusto ko to kaysa Thunderbird. Good thing na excuse me, na-dispose natin yon. Pero sana hindi na-dispose. Pero parang kasi pag binak to back ko, parang medyo maliit si Thunderbird kaysa kay Warpath, no? Kaya okay lang siguro. So, yan yung Warpath, no? Yan. So, ngayon, ito yung dalawa. Yung dalawa na kuha natin statue. Okay? Nakita nyo naman. Ganda, di ba? O, yun. So, yun yung ano natin ang nakuha natin, no? Dito sa itong araw na to. So, statue tayo. Wala mo ng Funko Pop. And then, tignan natin yung value nito kung magkano. Wala to sa HabiDB, tinry ko na. Pero sa eBay, I think, meron sa eBay ito, no? Doon ako nagbabase pag wala sa mga HabiDB sa price guide. So, check natin yung eBay kung magkano yung price, no? Si Warpath, nakita ko na, search na to, nasa mga around 3, nagalaro sa 300, $250 to $300, no? Tama ba? Mga ganon yung mga itong si Warpath, no? Si Wolverine, pero check natin, Warpath Bowen design. Okay, tingnan natin. Si Warpath, nag-range siya na yan, 270, 295, may 310 pa nga, 300. Mas mura yung ano, mas mura yung X-Force na Warpath, no? Kesa dito sa, hindi, pareho din. Nag-range lang din sila ng ano, ng 240 to 300, may 350 pa, oh, to 400. Pero siguro sabihin natin, safely na sa mga 270 siguro si Warpath, no? $270. So, that is, kung 270, kung sa peso, is around 14K, no? Tapos, si Wolverine naman, tingnan natin, Wolverine X-Force, na Bowen design. Marami kasi yung Wolverine na nilabas, eh. I think, tamo yung ano niya, yung 1/4 siya sa buong, sa ano, yung production niya, no? Kasi nga, medyo sikat si Wolverine, kaya maraming kumukuha niyan. Si Warpath, hindi masyado ako din nakakala dyan. Si Wolverine, ganun din actually. Pero wala ako nakikita. Meron din. Pero hindi siya umabot ng 400. Nasa around 300 lang siya. No? So, si Wolverine, sa mga 240 to 300 US dollars. No? So, more or less, sabihin natin, mga 250, pinaka-seat niya. So, kung 250 yan, si Wolverine nasa 13,750. For me, mas mataas ng value ng konti sa Warpath, no? Pero, wala, Wolverine to, eh. Sikat pa rin to sa Wolverine, no? Kaysa kay Warpath. Okay? So, anyway, yun po muna, guys. Na hope nagustuhan nyo yung ating unboxing today, no? Yung ating roots ng ating pinag-collection. Ito yung talagang ating main, no? Main na collection, which is the Bowen Statue 126, no? So, maraming salamat, guys. Yun po muna. Many thanks sa mga nanood, no? Sa kung gusto nyo yung ginagawa natin, please, click the like button, share na rin po yung ating video, at syempre mag-subscribe po kayo before po kayo maglumipat, maghanap ng ibang mapapanood, no? Libre naman po yan, malaking pong bagay na tulong po sa channel po natin. Okay? Maraming salamat, guys. Keep it safe. Sabi natin dalawa, let's go hunt, no? Keep it safe and happy hunting. Bye, guys. Hunting time. Bye.